Kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoises. So ngayong araw, another usapang politika na naman tayo. Ano? So ang video to ay mula kay The News Board. So meron itong pamagat na kakapasok lang binanata na PBBM matapos minura-mura ni Baste at Bato. Biglang iyakan ang Duterte. Diyos ko, bakit nag-iiyakan? Mumura-mura tapos mag-iiyakan. Di pwede yan. So, bago natin simulan, The News Board, supportahan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo na mga ganitong reaction video may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Filipino IC. So mga kanoysi, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin. Baka gawin parang China. Ganun babagat ng video ito. Kakapasok lang, binanatan na PBBM matapos minura-mura ni Baste at Bato, biglang iyakan ang Duterte. Diyos ko. Iyak pa more, The News Board Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. Start. Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Matapos ang manghang na pahayag ni Baste at Bato sa gobyerno at sa Interpol, abay biglang nanlambot itong Bato matapos malaman na hindi siya pwedeng kanlungin o itago ng Senado sa oras na dumating na ang warrant of arrest. Nako, na-prank pala siya doon. Na-prank pala siya doon. Kay dating Senate President Drilon, kahit pa anong gawin ni Escudero na tulungan ang kanyang tropa ay wala itong magagawa. Bagay na suportado ng Pangulong Marcos at ng taong bayan na dapat nang isunod ang katulad ni Bato. Kaya naman buwelta ni Atty. Enzo sa mga paninira at pagmumura ng mga Duterte. Wait lang, ang explanation kasi doon is parang ang Senate daw is magkakanlong lang sila kapag yung senador or member nila is yung parang ipinupukol sa kanya is ang value lang is parang 6 years pababa lang. 'Di ba? So yung crime against humanity, malabong 6 years 'yun. Baka habang buhay pa nga 'yun or 20 to 40 years, 'di ba? So mabigat 'yun, hindi na kayang protektahan ng Senate 'yun. Sa gobyerno ng Pangulong Marcos, sabi ni Bato, hihingi siya ng tulong o proteksyon ng Senado. Kaya nakikiusap siya kay Escudero na suportahan proteksyonan siya. Sabi ng Malacanang, kapag lumabas ang arrest warrant kila Bato at sa iba pa, katulad nung nangyari kay Duterte, magko-cooperate na naman sila sa Interpol. Nagsabi na si Yusek Claire Castro, katulad ng nangyari kay Duterte, magko-cooperate ang gobyerno sa Interpol. Si Bato galit. Nako. Kaya si Bato, sobrang cheese siya kasi anytime talaga pwede siyang madagit. Nadagit nga yung presidente, di ba? Siya pa kaya na PNP lang. I mean, hindi natin nilalang yung PNP, kundi parang second honorable mention lang siya kay PRR, di ba? Nagalit kay PBBM. Sabi niya kay PBBM, nangako siya sa akin, ni isang buhok daw sa ulo niya. Wala daw magagalaw diyan kasi hindi daw sila magko-cooperate sa ICC. Sabi ni Bato, betrayal to the max ang ginawa sa akin. Alam niyo ang sabi ni Yusek Claire Castro diyan sa issue ng pinagkanulo sila ni PBBM? Hindi sila pinagkanulo. Mas mahirap kung ang pinagkanulo daw ni PBBM yung batas. Ibig sabihin nakilala kayo sa batas na ganito tapos hindi. Nakaka-cringe din pakinggan yung word na betrayal to the max. Ano ba yung definition nyo talaga ng betrayal to the max? So yung pangako ni PBBM, dapat never niya nang pakuin yun. Kahit na ang pinagkagagawa nyo is niratrat ng todo ang Pangulo. Sabi-sabihan nyo ng bangag, nagpupulburon. Tapos ang gusto nyo, hawakan or panghawakan pa rin ni PBBM na hindi pa papasukin dito yung ICC. Which is tinupad naman ni PBBM na hindi niya pinapasok dito yung ICC, hindi niya tinulungan yung ICC. Pero ang ginawa niya, sa Interpol siya sumigway. Sige, sabihin na natin na same lang din yun. Wala kayong magagawa. Binanas nyo yung tao Sinunod. Kaya lang gabili talaga si Bato. Kasi sabi ni Bato, inassure daw siya ni PBBM na hindi magko-cooperate sa ICC. Pero Bato, hindi naman nagsabi si PBBM na hindi siya magko-cooperate sa Interpol. Ang sinabi niya, hindi magko-cooperate sa ICC. Ang problema, hindi nyo nakita yung ni PBBM. Magaling yung pagkakaano nila PBBM . Sabi nila, diba? Hindi nila alam, meron pa palang plan B si PBBM. Hindi kami magko-cooperate sa ICC. Hindi kami magko-cooperate sa ICC. Di tiwala naman si Bato. Mayabang pa si Bato sa Kasitigong kasi hindi nga magko-cooperate ang gobyerno sa ICC. Pero nung bandang huli, na iba na yung statement ng gobyerno. Hindi kami magko-cooperate sa ICC, pero magko-cooperate kami sa Interpol. Patay. Sabi ni Bato, wala na akong magagawa dyan. Sabi rin ni Albayalde, masyadong napipressure ang kanilang pamilya sa isyong ito ng ICC. Yun, dapat naisip. Yes, courtesy kay Atty. Yan noon. Nung ino-order ni Duterte ang mga pagpatay, dapat naisip nyo yan. Hindi lahat ng panahon kayo ang nasa kapangyarihan. No man is above the law. Yan ang problema sa inyo At nagsabi na ang gobyerno, magko-cooperate ang gobyerno sa Interpol. Kaya nakikita na ni Alba. Actually, inisip ni PRRD yung mga bagay na yan nung ginawa nila yung war on drugs, di ba? Kaya nga ang ginawa nila is kumalas tayo or kumalas ang Pilipinas sa ICC. Ang di nila alam na marami palang
pwedeng gawin para mapalusot pa rin or madagit pa rin si PRRD kahit na hindi na tayo miyembro ng ICC. Gaya nung 2017 pa na file na yung case sa ICC. 'Di ba? Gaya nung ganito na yung ICC hindi tutulungan ni PBBM pero yung yung Interpol yung ginamit, yung red notice ng Interpol. So alam niyo yung ganyan nilaro-laro lang kayo. Diba? Si Bato alam na rin. Pag lumabas ang arrest warrant, kulong siya. Dapat naisip nila yan noon. Nang maraming pinapagawa sa kanila si Duterte, lalo yung mga pagpatay, dapat naisip. Akala nila, ang Tama. kapangyarihan nila, yung pag-upo nila sa gobyerno, ang pagiging makapangyarihan nila sa gobyerno, akala nila habang panahon yan. Hindi. Walang forever Tama. sa mundo. Hindi lang talaga akala, ang gusto talaga nila sa kanila. Sabi nga ni Dado, di ba? Hoy, kayo mga PI kayo. Di ba? Yang pwesto na yan, yang trono na yan, pinahiram lang namin yan sa inyo. Wow. Hiyang-hiya yung taong bayan na bumoto. Di ba? Porket sila yung past administration, sa kanila na yung trono forever. Men, yung past administration, taong bayan bumoto. Yung ngayon, taong bayan bumoto. So, bakit inaangkin nyo? Kumbaga, nung panahon, akala mo sa kanila, walang katapusan ng kapangyarihan nila. Dapat inisip nila noon. Hindi lahat ng panahon, kaya silang dipinsahan ni Duterte. Akala nila, dahil makapangyarihan si Duterte noon, wala nang katapusan ng kapangyarihan. Hindi. Hindi ganun yun. Tama. Dahil nga sa tindi ng pinapakalat ng mga alipores ni Duterte tulad ni Roque at Bongo na mahina na umano ang dating Pangulo at nagtatawag pa na guluhin ang gobyerno. Abay sinong tanga ang maniniwala sa mga bugok na to? Kaya naman, heto matinding buwelta ni attorney. Mahilig din kasi talaga sila paawa effect. Ano, ba't mo na taga doon? Diba? Wala magagawa yung luha mo. Pakita mo na mahal mo, punta ka doon. Iwan mo rin pangangampanya mo. Mas malala ba? Mas matindi ba ang pag-aalala mo kaysa kay Miss Hanilet? Kasi kung concerned ka, dapat ikaw na sumama. Ikaw na nagpresenta. Kaso syempre, makakasama ka ba? Nangangampanya ka. Kailangan mo mangampanya. Tama naman. Pwede naman nilang gamitin yung word na mangangampanya kami. O, pwede nilang gamitin yung word na mangangampanya sila as an excuse. Pero yun nga, itong si Bato at si Bongo, of course, hindi pupunta yan doon kasi sila parang nakalista din sila 'di ba sa ICC. So sila same lang din yung ginagawa nila. Kung pinupunan nila yung ginagawa ni PBBM na pasabi-sabi ka pa na ICC hindi mo papasukin, wala ka palang isang salita or nagloloko ka lang, puro ka lang salita. Same lang din sila. Puro lang din sila salita kasi kung ano-anong excuse nila na mahal nila si PRRD, 'di ba? Something like that. Pero hindi naman nila sinamahan si PRRD doon sa dahig. Ginagawang excuse na mangangampanya sila dito. Actually, kung iisipin yung mabuti, mas grabe nga yung exposure nyo kapag kasumama kayo doon kay PRRD sa dahig. Mas grabe yung suportang makukuha nyo doon. Like, ibuboto ko talaga to si Bongo kasi kahit sa anong panahon talaga, sasamahan niya talaga si PRRD. Kaya nga si Medial Dea, sobrang grabe yung appreciation ng tao sa kanya. 'Di ba? Na ganyan yung tunay na kaibigan. Sumasama talaga kahit parehas na silang senior citizen. Mas na-appreciate ng tao yun. Di ba? Kaya wag niyong gagamiting excuse na mahal na mahal niyo presidente kaso hindi kayo pwedeng sumama kasi mga ngampanya. Di pwede yun. Di ba? Kung tutuusin lang, mangampanya kayo dun sa dahig, makita lang kayo ng taong bayan. Di ba? Magkakalat yung mukha niyo sa international news. Ngayon, ang kalat na mukha, si Harry Roque lang. BP Sara. Mabuti pa si BP Sara. Ang iisip siya na, magagamit ko to. If ever hindi ako ma-impeach, makatakbo ako sa 2028. Grabe yung exposure ko dito. Diba? Sulidong anak. Diba? So, itong mga senador na to, since medyo tagilid pa naman kayo, dapat sumama kayo doon. Kaso lang, yung ICC kasi, parang kasama kayo Mag-ano ka ba doon? Magiging caregiver ka ba ni dating Pangulong Duterte doon? Habang campaign period, of course, hindi mo gagawin yun. Di ba? Sana ikaw na nagboluntaryo. Sinabi mo sana kay dating Pangulong Duterte, pinaabot mo kay Miss Hanilet, na wag na isama yung extra security niya. Pumili naman siya kung sino mga kasama niya Sana ikaw na sumama. Di ba? Kaya, di ko alam kung drama to kasi meron naman silang chance tatanong naman kung sino gusto sumama. Meron siyang preferred nurse niya. Mga kaklir, may kasama si dating Pangulong Duterte Huwag tong kalimutan, mukhang hindi kasi ito lumalabas. Nako. Meron siya sariling nurse, meron Courtesy din kay Claire siya sariling Castro, security. Kalimutan ko isa. attorney. Tatlo yan. Sana yung isa na lang doon, tinanggal mo yung security, ikaw na lang sumama. So, di ba, para bang nagpapaawa tayo ngayon dito, paano na sino bumimedyas niya, di sana nga, sumama ka. Saka ito naman mga kaklir ito naman, tingnan natin to. Di ba, ang lakas pa dito, ang lakas. Nakapunta pa ng Hong Kong, nakapag-travel pa. Di ba, Senator Bongo? Di ba kung mahina na ito, ito lang nga mga kaklir. Hindi na makapag-medyas Kaya daw, di ba? Iyak-iyak siya. Hindi na makapag-medyas. Kung hindi na siya makapag-medyas, at mahina na siya, at inaalala niya,
bakit kailangan pang tumakbo bilang mayor? Magiging asset pa ba siya? Tama naman, 'di ba? Which is yun nga napatunayan naman natin kasi nung nag-claim si Medial Dea na parang sa medical issues daw na parang oy di parang ano yung ano namin client namin. Tapos sinabi nung judge, pina-check naman namin yan, okay naman, 'di ba? Parang nasupalpal. Doon tuloy sila na booking, 'di ba? O pasanin na lang siya dahil hindi na siya makapag-medyas? Naku. Hindi ba? Napaka-ironic. Ngayon, ang huli sa ICC o nadala sa ICC, mahina na siya. Pero nung nag-file ng si OC, di ba, mangangampanya pa eh. Ito nga, nangangampanya pa dito, oh. Hindi niyo pinag-uusapan kung mahina siya o hindi. Bakit bigla na lang bumagsak ang kanyang health condition nung nasa ICC na? Naku. Senator Bongo, Naku. tanong ko lang naman, Maybe ang explanation ko din dyan is, ano kasi, since matanda na siya, di ba? And then, syempre, kapag kamalaman mo na hulihin ka ng ICC, kasi for sure, aware si PRRD na medyo tagilid siya dun eh. Baka pinag-iisip ng tao is parang, naku, baka dito na ako matuluyan. Ang sad naman. Di ba? Parang siguro hindi niya ini-expect. Baka merong konting anxiety or depression, di ba? Kaya, siguro ganyan. I think valid din naman yun na possible na mangyari, di ba? di ba? Maybe. Kaya tuloy, maraming Di natin nagsasabi na kaya pumunta ng Hong Kong ito is para, dahil ba balak magpatulo sa China? So ano iniiyak-iyak ni Senator Naku. Bongo dito na hindi na makapag-medyas? Nakakapunta nga from time to time sa Hong Kong eh. Actually, pati hindi sumunod si Bongo. Si Robin Padilla nga nakapunta eh. Ha? Senator Bongo, pati ka sumunod agad doon. Diba? Wala Actually, pasalamat si Robin Padilla kasi hindi niya naabutan yung war on drugs ni PRRD kasi kung naabutan niya yun, baka makisali siya doon. Baka tatlo na silang hindi Nagawa yung sumama. luha mo, pakita mo na mahal mo, punta ka doon. Iwan mo muna yung pangangampanya mo. Sa akin, mga kaklir, inuuna niya yung pangangampanya niya eh. Di ba? Inuuna niya yung pangangampanya niya kaysa pumunta kay Tatay Digong niya. Iiyak-iyak ka dyan, dapat nandun ka. Punta ka doon. Tama. Tapos ngayon, magpapaawa-awa at iiyak-iyak ka. Tapos hindi mo naman pinakikita na mahal mo. Di ba? Totoo naman ah. Sumama ka ba? Buti pa nga si Atty. Arunong. Piko na si Atty. Uy, Clermen. kahit may order of arrest, pumunta eh. Ikaw hindi. Dahil nangangampanya ka. Inuuna niya yung pangangampanya niya kaysa pumunta kay Tatay Digong niya. Samantala, narito naman ang mga ilang kasagutan sa mga patutsada ng mga Duterte. May we have the Ayun analysis reaction on Mayor Baste's statement over the weekend saying na walang utang na loob si Pangulo Marcos kasi parang nakalimutan na yung tatay niya, yung nagpalibing kay former President Marcos. Grabe, unli talaga yung utang na loob nila. Actually, sobrang nakakatakot magkaroon ng utang na loob sa mga Duterte ha. Kasi kapag time will come, banat-banatan ka nila, dapat yung utang na loob mo, hindi mo pwedeng walain. Senior sa libingan ng mga bayani. Your thoughts on this, ma'am? Yes, opo. As early as 2016, dati pa pong senador ang Pangulo ngayon. Nagpasalamat na po ang Pangulo, 2016 pa po, sa Supreme Court na nagbigay ng desisyon na dapat ilibing ang kanyang ama sa libingan ng mga bayani. Nagpasalamat din po siya. At babasahin ko pang mensahe. 2016 pa po ito. Nang pasalamat ang dating Senador Bongbong Marcos. And I quote, Tama. Tsaka parang may nag-comment din doon, men, na parang part din daw yan ng batas. Tsaka, men, isipin nyo na lang, if ever, si FPRRD sumakabilang buhay siya, wag naman sana agad, 'di ba? Kasi 80 na siya. So wag naman sana agad kasi doon naman talaga tayong lahat pupunta, 'di ba? What if sumakabilang buhay siya? Tapos syempre yung mga human rights na 'yan, nag-aabang 'yan. 'Di ba? Yung mga victim nag-aabang 'yan. Baka yan din yung mismong magpipigil para ilibing si PRRD sa libingan ng mga bayani. So kung hindi sinimula ni PRRD sa tatay ni PBBM, possible, pwedeng maging ganun din siya. Pero I think may statement naman si si FPRRD dati na yung pwesto niya dyan sa libingan ng mga bayani is parang ibibigay niya lang daw sa iba yon. Parang hindi niya i-claim. Pero syempre yung family, di natin alam kung ano yung gusto nila. Malay natin gusto nilang mailibing talaga si PRRD sa libingan ng mga bayani, di ba? So parang ganun ba? Para pwede din nilang gamitin yung word na ito yung nakasaad sa batas natin na parang yung mga presidente dapat talaga ilagay dito sa libingan ng mga bayani. So, something like that pa. Wala lang, opinion lang naman. So, correct me if I'm wrong na lang, Also would like to extend our sincerest gratitude Or comment your opinion to below. President Rodrigo Duterte. Our family will forever be thankful for this kind gesture. Noon pa po sila nagpasalamat at sinabi nga nila forever silang tanaw ng utang na loob sa napakagandang gesture ng dating Pangulong Duterte. Pero ang pagtanaw po ng utang na loob ay hindi dapat madiskaril at hindi dapat magtraidor sa batas at sa hustisya. Ginamit mo yung dating Pangulong Duterte ang batas. Ito pinauugnay sa
RA Diba? 289 patungkol po sa pagpapalibing sa libingan ng mga bayani at sinusugan po ito ng Presidential Proclamation 208 ni dating Pangulong Marcos. At mayroon din pong regulation, ang AFP G-161-373 na kabilang ang Pangulo or Commander-in-Chief na entitled to interment at the libingan ng mga bayani. Lalo naman po ito ay may basihan nung isinagawa ni dating Pangulong Duterte. Ang pagpaparesto naman po Diba? o pagsusurrender kay dating Pangulong Duterte sa ICC ay mayroon din pong kaugnayan na batas at mayroon po tayong sinusunod na commitment para sa Interpol. Ngayon, Di ba? hindi po dapat May basihan. So parang inaano mo lang yan sa tao na parang, oy, ako gumawa ng bridge, utang na loob mo sa akin yan. Di pwede kasi pera ng taong bayan yan Diba? So same lang din dito, di porket ikaw nagpalibing, hawak mo na yung tao sa liig parati, forever. Di pwede yun. Kung utang na loob lang yung utang na loob pwedeng ma-expire yun. Tsaka, note, ang utang na loob, hindi yan pwedeng sinisingil. Diba? Kasi pangit yung ganyan. mahinto ng utang na loob. Ako, may ads. So, break lang natin. Kasi na-expire yung ano natin ng Premium. utang na loob ang pagpapatupad ng batas. Hindi po dapat traidorin, katulad ng aking sinabi, ang pagpapatupad ng batas, ang pagpapatupad ng commitment with the Interpol. Hindi po dapat na dahil lang kaibigan o dahil naging kasama, hindi na po tutuparin ang batas at traidorin na po ang konstitusyon Tama. dahil lamang sa utang na loob. Dahil pa sa sinasabi Tama. ni Mayor Baste Duterte, ng tanong ng utang na loob, ito po ba yung ginamit kaya ng dating Pangulong Duterte nung i-appoint niya ang isang Chinese national na si Michael Yang bilang kanyang economic advisor? Hindi po Boom. Nabisto. Kaya nga dito sa politics, bawal talaga yung bribes or bawal talaga mag-accept ng gift. Kasi pwede siyang pwede siyang mapalitan into favor. Diba? Kaya pinagbabawal siya. Tapos ngayon, ito sila, pinagsisigawan nila utang na loob. Doon pa nga lang sa mga kongresista na pumirma sa impeachment ni VP Sara Sinisingil na ng taong bayan ng utang na loob, anak ng teteng. Uy, kumpare ka pa naman, tapos pumirma ka. Siyempre, ibang usapan yun. Ibang usapan yung pagiging kumpare. Ibang usapan din yung impeachment, which is may nakita nga sila. Ginagampanan lang nila yung trabaho nila. Kasi yung posisyon nila, utang nila sa taong bayan yun. Hindi naman kay VP Sara. Diba? bato pagtaksil dahil isang Chinese national ang inappoint bilang economic advisor. Dahil din po ba ito sa utang na loob? Tanong lang po yan. Kumusta na po si dating Pangulong Duterte? Minomonitor din ba ng administrasyon yung kanyang sitwasyon sa dahig at yung kanyang medical condition? Kasi po nung humarap siya sa ICC, parang medyo kakaiba yung boses niya. Ang sabi po ni Senator Bongo ay parang hindi yata binibigay yung kanyang gamot. Yan po ay kanyang opinion lamang. Diba? Ang galing nila. Ang galing nilang magpaaway. Si Senator Bongo, unang-una wala po siya doon sa lugar. At nadinig po mismo natin sa ICC, kay Judge Mutok, na ang Pangulo po, ang dating Pangulo po, ayon sa mga doktor na tumingin sa kanya, ay nasa magandang condition po. Mentally aware, mentally Boom. fit, at patuloy Boom. Debunk. Siyempre ICC yan, international yan. Igaya mo naman sa Pilipinas yan na kung wala kang pang ospital, wala, papabayaan ka talaga. Yan, ICC yan. Tapos big fish yung nahuli ng ICC. Of course, aalagaan nila yan. Kaya nga bago nila simulan yung mga trial na yan, binibigyan nila ng doctor or nurse CPRRD. May mga lang talaga, po rin na chinecheck ang kanyang kondisyon. So, kung meron po mga ganitong klaseng mga haka-haka, muli, katulad ng sinabi ni Senator ni Senator Bongo, dapat siguro ay kanya munang alamin. Alamin ang katotohanan dito bago po magbigay ng baka hindi nabibigay ang kanyang mga gamot. Tandaan po natin, ang ICC po, may mga doktor po sila nakasign dyan. Ngayon, kung araw-araw po natin i-monitor, uli sasabihin natin, wala po kasing jurisdiction na ang Pilipinas kasi po ang dating Pangulo Duterte ay nasa kustodiya na po ng ICC. So sila na po talaga ang magbibigay ng maagarang pag-check up o mag-undergo po. Actually, kuha din kasi talaga nila yung kiliti ng mga supporters nila Alam nila kung saan sila magkakakuha ng suporta from the Pangulo Duterte supporters. sa check up po na ibibigay po ng ICC. Pero kung mayroon pong hihilingin, of course, ang dating Pangulo Duterte, maliban po sa kanya, kahit po yung mga victims ng EJK, sila rin po ay bibigyan po ng kaukulang tulong kung kakayanin po ito. At kung ito naman po ay hindi po malalabag ng anumang batas natin. Ma'am, is Malacanang or hindi po ba concern ng Malacanang with what's happening in Davao considering the huge support that Davao is giving to the former president? Ang mga taga Davao po ay Pilipino rin. Of course, tayo Tama. Diba? Binibigyan pa rin sila ng lahat po, pati po ang palasyo, ang Pangulo, ay concern po sa nangyayari sa Davao. Pero ang tangi lamang po nating hiling ay sana po ay maging mahinahon at alamin po ang katotohanan. Yun lamang po, hindi po ba nagkaroon ng pagsasabi itong si Mayor Baste na sila daw ay i-raid yung kanilang bahay. Again, ito po ay walang katotohanan. Tinanong po Sobrang advance mag-isip, di ba?
i-raid agad kahit wala naman natin si General talaga. Torre patungkol dyan kung meron pong operasyon ng pag-raid sa bahay. Kasi yun po yung sinasabi nila palagi. Can we consider this as fake news? Can be. Uunahin ba natin sila idemanda dahil nagpakalat ng ganito? Pag-aaralan. Pero, nung sinabi po ni General Torre na wala ganong operasyon, hindi po ba ang sinagawa nilang pagsasabi na may pag-raid ay nakagulo sa isipan ng mga Which is taga-House? yun din naman yung plano nila talaga or yun yung gusto nilang mangyari. 'Di ba? Na makuha yung simpati ng taong bayan. Especially ngayon, si PRRD hindi na makakasama sa mga rally-rally nila. 'Di ba? Iba kasi yung suporta na nakukuha ni FPRRD over sa yung mga alipores niya lang. Sana po, yung mga kababayan po natin, lahat po tayo dito ay Pilipino. Tama. Magmasid lang po muna tayo. Yun lang po ang tanging hiling natin. Tama. So, yun lang naman mga kanoysi. So, kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, ang video to ay mula kay The News Board. So, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Pilipinoisy. Don't forget to like, comment, share, subscribe. So, yun lang naman. Kita nyo naman yun. Medyo seryoso na talaga tayo dito. So, kita nyo naman yung opinion dito ni Bongo na parang mangiyak-ngiyak din talaga sila. Though di din natin sila masisisi kasi yun nga, sobrang sad din talaga sila. Which is, I think totoo talaga yun na sad talaga sila na wala na si FPRRD dito sa bansa, di ba? Nandun na sa mga banyaga. Pero, syempre, dito makikita nyo din naman, dinibunk ni Yussi Claire si Bongo na parang payak-iyak ka pa dyan. Di sana sinamahan mo. Tama naman kasi syempre super known natin si Bongo na parang ginudge pa nga si Bongo dati na diehard tuta ni PRRD. 'Di ba? Kasi kahit saan mapunta si FPRRD, si Bongo talaga yung parating nandyan. 'Di ba? Actually ngayon kung nga lang nakita yung Medial Dea na yan akala ko talaga lang siya yung member ng ICC or parang bodyguard lang siya. Tapos malaman-laman natin, best friend pala siya ni PRRD. Ang pagkaakala ko kasi, ang best friend ni FPRRD, si Bongo. 'Di ba? Kasi kahit saan magpunta, sanggang dikit. Though, maintindihan ko rin naman si Bongo kung bakit hindi siya sumama. Kasi yun nga, parang kasali nga sila sa listahan, 'di ba? Na parang dadagitin ng ICC. So ngayon, parang ramdam na rin nila yung mga pinaggagawa nila nung war on D nila, di ba? Na parang meron silang listahan tapos aaligaga yung mga nasa listahan ngayon, nahahanapin nila. Ngayon, sila naman or pangalan naman nila mismo yung nasa listahan. So sila naman yung parang wala na. Ewan ko kung mga ilang level na or nasa saang level na yung mga nila, yung mga panic mode nila. Kasi si Bato ngayon, kung ano-ano na yung mga remedy na naisip. Biruin mo, doon daw siya magtatago sa sa Senate. Iwan ko lang si Bongo kung ano yung gagawin niya if ever darating na nga yun. Yung ICC warrant para sa kanila. Kasi si Roque, wala namang ICC warrant si Roque. Kay Roque kasi is about Pogos lang, di ba? So si Robin ngayon, grabe yung exposure niya. Di ba? Kasi syempre, yung 3 years, madali lang naman yan. Madali lang matapos yung 3 years. So, I think need magpasikat ni Senator Robin ngayon. Kasi this coming 2028, magre-re-elect na naman yan. 'Di ba? So need niyang ngayon, mag-grind ng todo para ma-promote yung pangalan niya. Kasi alam niyo naman, for the past 2 years ata or 3 years, yung image talaga ni Robin Padilla is sirang-sira. Kahit ako, nung bago pa lang, naupo si Robin na parang, Diyos ko, kung ano-ano yung pinagagawa sa Senado. Parang nadismaya talaga ako. Nabash siya dati, di ba? Na ito ba yung binuto nyo, number 1 senador, tapos ito yung pinagagawa sa Senado. Sising-sisi ako doon. Si Robin lang naman talaga yung pamantayan ko kung bakit ayaw ko nang bumoto ng mga artista, mga action star. Di ba? Na parang from artista, biglang senador. Yung mga nagte-teleport ba? Di man lang dumaan ng mga hindi dumaan ng mga mayor or whatsoever, biglang accelerate ba? So, medyo nakakainis. Ewan ko si Vico Soto kung mako-considered ba natin siya as artista, pero if ever, si Vico Soto, since naging mayor nga siya, tapos tatakbo siyang senador, parang doon, di ko na i-judge yung pagiging sikat niya. Kasi meron na din siyang napatunayan
At the same time, makikita din naman natin yung mga pinaggagawa niya. Kaya nga dati si Isko, di ba, naging mayor siya ng Maynila. Siguro kung hindi siya nagpresidente agad, nagsenador muna siya, baka may chance pa siya na manalo kasi nga mayor siya. Maganda yung pinaggagawa niya sa Manila daw dati. Di ba? So, dapat ganun yung ginagawa ng mga sikat. Hindi rektang artista, senador agad. Kaya tayo, nagsisisi tayo dun sa nangyari kay Robin, di ba? So, yun lang naman. Kayo, ano masasabi nyo dun kay, about kay Bongo? I-komento nyo sa baba yung opinion nyo. Kasi parang pinaliguan talaga siya ng todo dito ni, Yussi Clara, no? Well, kung ano pinagsasasabi mo, kung mahal mo naman pala si Digong, edi sana sumama ka dun. Di ba? Di na lang aminin, di ba? Di na lang aminin na parang, pero din kasi, kinukuha din kasi nila yung yung lungkot ng mga DD supporter. Kasi alam nila, doon iingay eh. Doon lalakas yung suporta eh. Di ba? Parang lang yan eh, yung mga, wag na lang. Di na natin pag-uusapan yan dito. Basta alam nyo yung mga content na maglalagay ng mga background music, something like that, di ba? So, I think hanggang dito lang naman muna mga kanoysi. So, kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, the News Board, Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. Filipino IC is